Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Lalo pong nababaon si Sara Duterte dito sa kanyang mga pagde-deny. Todo deny po si Sara dito po sa mga isiniwalat, ikinanta ni Ramil Madriaga, no? Alam niyo po, ang tawag dito blanket denial. Basta sinabi niya ay hindi niya kilala si Madriaga, wala siyang relasyon wala siyang personal relationship kay Madriaga, at wala siyang inutos kay Madriaga, no? Kay Ramil Madriaga. At sinasabi rin niya hindi niya dinalaw sa kulungan. Ngayon, ano ba yung value? Ano yung bigat nitong pagde-deny ni Sara? No? Siyempre, sa parte niya, talagang ide-deny niya yan. Dahil nga, ano ba yung mga sinabi ni Ramil Madriaga? No? Na si Sara Duterte, ang kampanya nito ay pinondohan po mula sa Pogo. Alam naman natin yung Pogo, di ba? Talagang napakasama niyan. At mula sa mga drug lord. So napakabigat nung kinanta, yung kanta ni Ramil Madriaga tungkol dito kay Sara Duterte. At sinasabi ni Madriaga, siya'y bagman. At kilala niya ang mga personalidad na nakapaligid kay Sara at nandun siya sa inner network ni Sara, no? Bilang security aid. Sinasabi sa mga balita na itong si Madriaga ay security aid ni Sara Duterte kahit nung mayor pa si Sara Duterte ng Davao City, no? At ito nga ay isa sa national convener nung tinatawag na ISIP. ISIP movement, yung Inday Sara for Vice President movement. So, antindi po. At meron siya mga pinakitang mga pictures na magkasama sila ni Sara, no? At sinasabi ni Ramil Madriaga, handa siya na isurrender yung kanyang cellphone sa NBI o sa ombudsman para makita yung mga impormasyon dun sa kanyang gadgets o kanyang cellphone. So, ganung katindi. Ngayon, ang sinasabi lang ni Sara ay wala siyang personal na relasyon dito kay Madriaga, wala siyang inutos, at hindi siya dumadalaw sa kulungan. Kasi ayon mismo dun sa abogado ni Madriaga, ay sinabi ni Madriaga na talagang dumadalaw si Sara sa BJNP kung saan nakakulong si Madriaga. Dumadalaw si Sara. Kumbagay inaareglo para wag nang kumanta, tas tutulungan sa kaso. At bakit po nakakulong itong si Madriaga? Dahil po sa kidnapping case na sinampa naman ni Harry Roque. Tungkol po yan sa mga lupa, no? Mga land grabbing na mga kaso dyan sa Bataan. So, sinampahan siya ng kaso ni Harry Roque ng kidnapping, no? Antindi. So, kaya siya nakakulong ngayon. So, parang lumalabas, masama ang loob ni Madriaga na hindi siya natutulungan ni Sara Duterte na maayos yung kaso niya at siya nakakulong. Kumbagay damay-damay na to. Parang ganon. Ngayon, yan pong mga aligasyon ni Madriaga, matagal na po yan ilang linggo na yan. Pero ngayon lang po, nagsalita si Sara, kumbaga dinedeny niya. Blanket denial. Basta siya walang alam, walang inutos, walang relasyon dito kay Madriaga. Yun po yung sinasabi ni Sara. Pero alam nyo, yung mga ganyang blanket denial, ay mahirap po yung paniwalaan na lang ng korte. Di ba? Kasi kung masyadong specific yung mga sinasabi ni Madriaga, halimbawa may lugar, may oras, yung manner ng halimbawa ang kinuha yung pera, mahirap po yung i-deny na sabing, hindi totoo yan. Di ba? Kumbaga, your words against mine, parang ganun lang. Hindi po Dahil po pwedeng magpakita pa si Madriaga ng maraming ebidensya na siya nga ay talagang ginawa niya yung mga bagay na yan at maraming mga
yung kanyang connection kay Sara Duterte ay pwede niyang ma-establish. Sa pamamagitan po nga ng mga message, mga chat sa cellphone, di ba? Yung mga chat po sa cellphone, message, mga phone call, yung call logs, yung listahan po ng mga tawagan, yan po hindi naman mabubura. Kahit mabura yung cellphone, may call logs po sa mga telco, di ba? Sa mga network provider. So, hindi kayang burahin yung mga call logs. Bukod po dyan, yung mga videos, tsaka mga litrato. Lalo po yung video, napakatindi po ng mga ebidensya yan, di ba? At yan po, siyempre, i-verify at i-assess po yan ng mga investigating body, kagaya halimbawa ng PNP o ng NBI. So, yung sinasabi ni Sara, wala akong inutos, di ba? Paano kung makapagpakita si Madriaga na talagang nasa inner circle siya ni Sara, lalo po yung campaign, yung Inday Sara for Vice President Movement, di ba? Yung isip. At talaga may mga picture si Madriaga. So, pwede bang sabihin ni Sara na nobody lang si Ramil Madriaga dyan? Na parang fans lang na nagpa-picture? Kasi ang dating po nung pagde-deny ni Sara ay sinasabi niya na, oo nga, may picture yan sa aking mga campaign. Pero one of those lang, parang fans, di ba? Or supporter na nagpa-picture pero hindi ko yan kilala. Wala akong inuutos diyan. Ganon yung sinasabi po, maliwanag na sinasabi ni Sara Duterte. So ganon. So wala akong diyan. Wala akong inuutos. Pagdating naman po doon sa sinasabing dumadalaw siya, dininay din po yan ni Sara. Pero alam niyo po, yung pagdalaw niya dyan sa BJMP, may logbook po yan. Kung hindi naman siya nagpapalista dyan, possible nga, may mga CCTV camera po yan. Imposibleng wala. May mga CCTV yan. So, pag pinakuha po yun, makikita doon na talagang siya'y dumadalaw dyan sa BJMP. Di ba? Ganun po yun. So, hindi lang po yung kwento ni Madriaga ang magmamatter dito, kundi yung mga physical evidence, kagaya po ng mga CCTV. Kasi kung mapapatunayan na talagang dumadalaw si Sara doon sa BJMP, sinong dinadalaw niya ron? Kung sinasabi nga ni Madriaga, gusto siyang aregluhin. So, madaling patunayan yon kung dinadalaw ni Sara. Sinasabi, anong oras? Alas 12 ng gabi. So, ganun po yan. Pwede mag-testimonya dyan yung mga jail guard, yung mga warden. Ganun po yon. So, hindi lang po testimonya ng mga warden. Yung mismong CCTV camera. So, hindi po pwede ang blanket denial dito. And sabi nga natin, sa malaot madali ay haharapin naman ni Sara Duterte itong si Ramil Madriaga. At kung talagang kumbaga, ano ikatatakot ni Sara kung talagang ito ay nag-iimbento lang ng kwento. Pero sa punto naman po ni Madriaga, napakahirap naman mag-imbento ng kwento kung ang kalaban mo ay Vice President, di ba? Parang sino ba naman tao mag-iimbento ng kwento, magsisinungaling ka? Napakahirap gawin yan. Maliban na lang kung talagang totoo ang sinasabi mo, kahit pader yung babanggain mo, kung totoo ang sinasabi mo, ay hindi ka matatakot at hindi ka kayang lituhin. No? At hindi ka kayang paikot-ikutin kasi ang sasabihin mo lamang ay pawang katotohanan lang. No? So, ganun po yun. So, tayo naman sa katotohanan lang. At tingin ko po itong denial ni Sara napakalabnaw, lalo lang po siyang nababaon sa Kumunoy, no? Siyempre, may marami pang development yan. Abangan natin, maghaharap yan. Si Ramil Madriaga at si Sara Duterte, no? So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.